Kabanata 2721. Samantala, ang mga magsasaka mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa Bean City at pumasok sa mga saradong pagmumuni-muni, na hindi pinapansin ang mga tagalupa. Sa sandaling iyon, sa Bean City, sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga magsasaka mula sa 3,000 mundo ang dumaan sa selyo at lumitaw sa Earth, na lumilitaw sa pagsisikip sa lungsod. Sa kabila ng pagiging isang katamtamang laki ng lungsod, higit sa 100 milyong mga magsasaka ang nagtipon doon. Ang mga lansangan sa Bean City ay punong-puno ng mga tao. Arg! Biglang may sumigaw mula sa mga lansangan. Habang umalangaw-ngaw ang hiyawan sa buong lugar, biglang bumagsak sa lupa ang isang lalaki at gumulong sa sahig. Anong mali? Anong nangyari? Napatulala. Maraming nagmasid sa lalaki na may pagtataka mula sa malayo. Ang lalaking bumagsak sa lupa ay patuloy na nagkakamot sa kanyang katawan habang siya ay gumulong. Napunit ang kanyang balat at nag-iiwan ng mga bakas ng dugo. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha ay nababalot ng mga nakaumbok na ugat. Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanya ngunit hindi naglakas loob na lumapit. Hindi nagtagal, tumahimik ang lalaki at tahimik na nahiga sa lupa. Sa ilalim ng titig ng maraming nagbabantay na mga mata, ang katawan ng lalaki ay unti-unting napalitan ng itim na ambon. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Walang iniwan kundi nakamamatay na katahimikan. Natakot. May nagsabi, curse. Isang sumpa. Nagulat ang lahat at napaatras sila sa likuran. Gayunpaman, ang itim na ambon ay patuloy na kumalat. At ang mga tao sa paligid ay nahahawa. Ang ilan na nakipag-ugnayan sa itim na ambon ay naagnas kaagad ang kanilang mga katawan, na naiwan lamang sa likod ng isang itim na kalansay na naglalabas ng itim na ambon. Ang iba na nahahawa ay paralisado ang kanilang mga katawan, na nagiging sanhi ng kanilang mga function na hindi gaanong ginagamit, tulad ng kawalan ng magsalita, pagkawala ng pang-amoy, o kahit pagkabulag. Tumakas ang mga tao sa mga lansangan. Gayunpaman, ang itim na ambon ay kumalat sa malayo at malawak, at maraming tao ang nahawahan. Ang pagkahawa ng itim na ambon ay napakataas, at maging ang mga nasa layong 10 kilometro ay nahahawa. Sa loob lamang ng maikling panahon, mahigit 100 milyong tao sa Bean City ang nahawahan. Kasabay nito, lumitaw ang isang itim na aura sa loob ng katawan ng halos lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa buong universo. Ito ang kapangyarihan ng sumpa, at iba-iba ang mga sintomas. Ang ilan ay nagkasakit, ang iba ay nanghina, habang ang iba ay nagawang sugpuin ng sumpa sa kanilang napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon ding mga nasawi kaagad. Dumating na ang ikatlong kalamidad. Ang ikatlong kalamidad ay bumaba sa atin. Ito ang katapusan ng sangkatauhan. Nagsalita ang ilang makapangyarihang tao. Ang iba ay nagpakita ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga ekspresyon. Ang langit ay nilayo na lipulin ang sangkatauhan, na walang iniwan na paraan para sa kanila. Kabanata 2722. Sa buwan, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa isang mapanglo na lugar habang itinuon niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsira ng selyo. Matapos subukan ng ilang beses, ang selyo ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, magagawa niyang masira ang unang selyo sa ilang sandali. Gayunpaman, sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ay medyo pamilyar sa kanya, ngunit dayuhan din sa parehong oras. Kahit na nakatagpo na siya ng katulad na kapangyarihan noon, hindi niya alam kung bakit biglang lumitaw ang kapangyarihang ito sa loob ng kanyang katawan. Ito ay ang kapangyarihan ng isang sumpa.
Habang same time na binabasag ni James ang selyo, bigla niyang naramdaman ang kapangyarihan ng sumpa na lumabas mula sa loob niya. Ang kapangyarihang ito ay iba sa sumpang nilinang ng iba, na maaari niyang makuha. Hindi niya makuha ang kapangyarihang ito. Ang kapangyarihan ng isang sumpa. Paanong nangyari ito? Naguguluhan si James. Tulad ng siya ay naguguluhan. Ang sumpa ay nagsimulang sirain ang kanyang katawan ng mabangis. Ngayong may selyo na sa loob ng kanyang katawan. Hindi na siya makagamit ng maraming puwersa para sugpuin ang sumpa. Sa isang iglap, siya ay nagtamo ng matinding pinsala. Anong kakaibang kapangyarihan? Bumaba na ba sa atin ang sumpa? Dumating na ba ang ikatlong kalamidad? Natigilan si James, dahil may sumpa na lumitaw sa kanyang katawan nang wala sa oras. Iisa lang ang posibilidad. Dumating na ang ikatlong kalamidad ng mga taga-lupa at lahat ng tao sa sansinukob. Dahil siya ay tao, siya ay maldita rin. Nagtamo siya ng matinding pinsala. Gayunpaman, dahil taglay niya ang demonic body na kapareho ng pinagmulan ng sumpa. Huminto ang paglala ng mga pinsala sa sandaling tumawid sila sa isang threshold. Nakakatakot ang sumpa, ngunit hindi pa ako nito papatayin. Huminga ng malalim si James. Kasabay nito, nag-aalala siya tungkol sa sangkatauhan. Dahil mayroon siyang demonic body, nagawang labanan ang sumpa. Paano naman ang iba na may ordinaryong katawan? Kailangan kong makamit ang isang pambihirang tagumpay sa Sage rank sa lalong madaling panahon. Kailangan kong hiramin ang Imperial Jade Seal at pasanin ang sumpa ng lahat ng tao. Huminga ng malalim si James. Isinasantabi ang kanyang mga iniisip. Buong puso niyang itinuon ang pansin sa pagsira ng selyo. Pahinga. Umungol si James at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas para masira ang selyo. Basag. Isang kaluskos ang pumasok sa kanyang katawan. Sa sobrang lakas ng kanyang buong lakas, nabasag niya ang unang selyo. Ngayon na mayroon siyang higit na kapangyarihan na maaari niyang tipunin. Sinimulan niyang gawin ang pangalawang selyo, ang ikalawang selyo, ang ikatlong selyo, ang ikaapat na selyo. Ang mga selyo ay dahan-daang binabasag. Matapos basagin ang lahat ng mga selyo, lumitaw ang Heavenly Tribulation ni James. Ang Heavenly Tribulation na ito ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Pagkatapos ng lahat, si James ay magiging isang sage sakaling mapagtagumpayan niya ang kapighatiang ito. Madilim na kapighatian ng mga ulap ay nagtipon sa kalangitan. At may mga bata na kapigatian na may iba't ibang kulay na kumikislap sa kanila. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan. Lumitaw ang maliit sa paligid ng tribulation clouds. Dulot ng napakalakas na kapangyarihan ng mga ulap. Boom! Ang unang kidlat na kapigatian ay bumaba. Kabanata 2723. Nanatili si James sa kanyang kinatatayuan at pinahintulutan ang mga kidlat na kapigatian na malayang umatake sa kanya. Nang tamaan ng kidlat ang kanyang katawan, nagsimulang lumitaw ang mga pinsala sa kanyang katawan na lubhang nasugatan. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim na sa mga pagbabago at umabot sa Sage rank. At hindi siya lubusang malipol ng mga kidlat na kapigatian. Habang parami ng parami ang mga kidlat na kapigatian na bumababa mula sa langit at paulit-ulit siyang tinamaan. Siya ay nasugatan ngunit hindi maaaring mapatay. Hindi nagtagal. Lahat ng 9 na kidlat na kapigatian ay tumama kay James. Alam ni James na hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Dahil wala siyang ideya kung dadalhin siya sa Tribulation World. Pinagtibay niya ang sarili. Matapos ang lahat ng 9 na kidlat na kapigatian ay bumaba. Isang heavenly path embodiment ang lumitaw. Nang makita ang isang anino na nilikha ng mga tipak ng batas ng langit sa mga ulap. Nakahinga ng maluwag si James. Kahit ano ay mas mabuti kaysa sa dalhin sa Tribulation World.
Ang isang Heavenly Path embodiment sa unang yugto ng Sage rank ay wala sa paningin ni James. Dahil hindi siya magagapi sa kanyang ranggo, madali niyang malipol ang isang Heavenly Path embodiment sa unang yugto ng Sage rank ng madali. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, kumislap ang isang lilang liwanag, na nagtipon upang bumuo ng isang lilang espada. Ito ay ang Crep Myrtle Divine Sword. Hawak ang Divine Sword sa kanyang kamay. Tumingin si James sa Heavenly Path embodiment sa himpapawid at sinugod ito. Libo-libong mga sword technique ang nagsanib sa isa habang nilalas niya ang Heavenly Path embodiment. Sa sandaling ang Divine Sword ay tumama sa embodiment. Ang embodiment ay agad na nolipol at naging mga pira-piraso ng batas ng langit na kumalat sa mga ulap. Pagkatapos, nagkalat ang tribulation clouds. Nagawa ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni James. Ano ang maaaring gawin sa kanya ng isang makalangit na kapighatian? Iniimbak ang Divine Sword. Bumaba siya mula sa langit at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Sa sandaling iyon, isang limang kulay na banal na liwanag ang bumaba mula sa langit at binalot siya. Ang limang kulay na banal na liwanag na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan ay mabilis na nagpabago sa kapangyarihan ni James. Noong una, ginamit ni James ang True Essence para muling magkarga ng kanyang enerhiya. Ngayon, pinapalitan ng kapangyarihan ang True Essence sa mas malakas na Sage Energy. Ang prosesong ito ay tumagal ng humigit kumulang 1 buwan. Sa nakalipas na buwan, ang kapangyarihan ni James ay ganap na nabago sa Sage Energy. At ang kanyang ranggo ay nasa unang yugto ng Sage rank. Sa buwan, dahan-daang tumayo si James na naka-lotus position sa lupa. Habang gumagalaw ang kanyang isip, umikot ang Sage Energy sa buong katawan niya. Yin at Yang Sage Energy. Elemental Sage Energy. Lahat ng uri ng kapangyarihan ay lumitaw. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James nang sabihin niyang, "Sa wakas, isa na akong sage." Noong mahina pa ako. Ang sage rank ay isang hindi malulutas na puwang. Ngayon, gayunpaman, ako ay naging isang sage sa loob lamang ng ilang maikling taon. Habang inaalala ni James ang nakaraan, hindi niya maiwasang mataranta ng bahagya. Sa pag-iisip na ang kanyang paglalakbay sa paglilinang, nadama niyang sulit ang kanyang mga pagsisikap. Makalipas ang ilang oras, nanambalik ang kanyang katinuan. Habang gumagalaw ang kanyang isip, nagpakita siya sa loob ng celestial abode. Dahil lumitaw ang sumpa sa kanyang katawan, alam niyang dumating na ang curse calamity. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng lahat sa celestial abode. Pumasok siya sa tirahan at dumiretso sa nayon. Noon, ito ay isang mataong nayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang nayon ay tahimik, at walang tao doon. Nang makita ito, alam ni James na may nangyaring kakilakilabot. Puno ng pagkabalisa, pumasok siya sa nayon. Nang makitang walang sinuman ang makikita, sumigaw siya. Ano ang nangyari? Labas! Kriek! Bumukas ang pinto ng courtyard. At lumabas ang isang babae. Si Delaney iyon. Gayunpaman, si Delaney sa sandaling ito ay nawala ang kanyang karisma. Ngayon, ang kanyang mukha ay mapotla. At siya ay payat, na tila nasa bingit ng kamatayan. Nagmamadaling lumapit si James sa kanya. Nang lapitan niya ito, naramdaman niya ang isang malakas na sumpa na nagmumula sa loob ng kanyang katawan. Kabanata 2724. Naramdaman ni James ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng katawan ni Delaney. Sa sobrang kahirapan, lumapit siya sa kanya at sinabi sa mahinang boses, nandito ka, James." Tila ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang hibla. At maaari siyang mamatay anumang oras. Maya-maya pa ay lumabas na si Winnie. Siya ay nasa isang sitwasyon na katulad ni Delaney. Bagamat mayroon siyang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan.
Mas mabuti ang kanyang kalagayan. Maliban sa kanyang maputlang mukha. Walang ibang kakaiba sa kanya. Kaagad pagkatapos, parami ng parami ang lumabas. Lahat ng pinasok ni James ay sinumpa. Ang kanilang mga katawan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng hindi pangkaraniwang mga sintomas. At ang ilan sa kanila ay nakikita pa sa kama. Nang makita ito, napataas ang kilay ni James. Ang lahat sa loob ng celestial abode ay isang makapangyarihang figure. Ang pinakakilalang individual sa Earth. Kung kahit na sila ay nagpakita ng gayong mga sintomas. Maaari lamang itong mga hulugan na ang sitwasyon ay mas malala sa Earth. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Malungkot na sinabi ni Delaney. Tatay, ito ang kapangyarihan ng sumpa. Ito kaya ang ikatlong kalamidad. Napatingin naman ang iba kay James na naghihintay. Nais ng langit na lipulin tayong lahat. Napabuntong hininga si James. Ang bawat kalamidad ay higit na nakakatakot kaysa sa nauna. Maaaring ipahamak ng ikatlong kalamidad ang lahat ng sangkatauhan. Hindi pa banggitin ang ika-4 na kalamidad na magiging mas kakilakilabot. Kumalma muna tayo. Tutulungan kitang matuno ang sumpa. Huminga ng malalim si James at inilabas ang Imperial Jade Seal. Nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa loob ng Imperial Jade Seal. Kahit na alam na niya kung paano haharapin ang ikatlong kalamidad. Wala siyang ideya kung ano ang partikular na dapat niyang gawin. Dahil wala na si Sophie sa tabi niya. Wala na siyang mapupuntahan. Sa sandaling iyon, may hawak na tungkod. Ang spirit tool ay lumakad papunta sa kanya at magalang na binati siya. Guro, tumingin sa kanya si James at nagtanong. Spirit tool. Paano ko gagamitin ang Imperial Jade Seal para dalhin ang sumpa ng iba? Sinulyapan ng Spirit Tool ang Imperial Jade Seal na nasa kamay ni James at sinabi pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay. Kung hindi ako nagkakamali, ang Imperial Jade Seal ay ginawang sasagutin ang sumpa mag-isa. Bakit hindi mo subukan? Oo naman. Ginawa ni James ang sinabi sa kanya. Hawak ang Imperial Jade Seal sa kanyang kamay. Nilapitan niya si Winnie at sinubukang i-catalyze ang Imperial Jade Seal. Gayunpaman, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Kailangan ko bang gumamit ng demonic energy? Bulong ni James. Pagkatapos, nakatalyze niya ang demonic energy at inilapat ito sa Imperial Jade Seal. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman na siya ay naging isa sa Imperial Jade Seal. Na naglalabas ng itim na liwanag sa kanyang kamay. Sa sandaling magkasama siya sa Imperial Jade Seal. Alam niya kaagad kung ano ang gagawin. Ang Imperial Jade Seal ay lumutang mula sa kanyang kamay at lumipad sa itaas ng ulo ni Winnie. Pagkatapos, ang Jade Seal ay naglabas ng isang malakas na puwersa. Na bumabalot sa buong katawan ni Winnie. Kaagad, lumitaw ang isang itim na ambon sa loob ng katawan ni Winnie at agad na nasipsap sa Imperial Jade Seal. Sa sandaling iyon, ang itim na ambon sa Jade Seal ay pumasok sa katawan ni James. Na inilipat ang sumpa sa katawan ni Winnie sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, bumulwak si James ng isang subo ng dugo. At siya ay bumagsak sa lupa. Tatay, nagmamadaling pumunta si Winnie sa tabi niya at tinulungan siyang makatayo. May pag-aalala sa kanyang mukha. Tinanong niya, "Are you okay, Dad?" Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Ayos lang ako." Siya ay isinumpa na rin. Ngunit ang sumpa ay hindi nagdulot ng labis na pinsala sa kanya. Ngayong nailipat na sa kanya ang sumpa ni Winnie. Ang sarili niyang sumpa ay naging mas nakakatakot. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri sa kung ano ang mali. Nakakatakot, malungkot ang ekspresyon ni James. Dahil ang paglipat ng sumpa ng isang tao ay nakakaramdam na siya ng pagkabalisa. Paano magiging posible na ilipat ang sumpa ng buong sangkatauhan?
Ano ang mangyayari kung ang sumpa ng buong sangkatauhan ay nagkokonporma sa isang tao? Nahirapan si James na isipin at isantabi ang mga kaisipang ito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, siya lang ang tanging taong makakalaban sa sumpa. Kabanata 2725. Sa ngayon, dapat muna niyang tunawin ang sumpa ng mga tao sa loob ng celestial abode. Habang gumagalaw ang kanyang isip, ang Imperial Jade Seal ay pumailang lang sa langit at naglabas ng napakalaking kapangyarihan na bumabalot sa nayon. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng itim na ambon mula sa loob ng katawan ng lahat sa nayon at pumasok sa Imperial Jade Seal bago pumasok sa katawan ni James. Kaagad, si James ay napalibutan ng itim na ambon. At ang kanyang balat ay naagnas ng mabilis. Tatay, James. Nang makitang kinakaagnasan ang katawan ni James, marami ang nagsisigawan. Gayunpaman, dahil masyadong nakakatakot ang aura na ipinalabas ni James, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanya. Naka-lotus position si James sa lupa. Matapos masipsap ang sumpa ng napakaraming tao, umiikot ang kanyang ulo. At kitang-kita niya ang kanyang balat na kinakaagnasan ng sumpa. Hindi lang iyon, naramdaman pa niyang unti-unting nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, siya ay magiging baldado na walang cultivation base. Marahil bago maubos ang kanyang lakas, tuluyang magnas ang kanyang katawan. Anong gagawin ko? Nagpanik si James dahil hindi niya makatalize ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng sumpa o mapaalis ito sa kanyang katawan. Naramdaman na lamang niya habang kinakagat ng sumpa ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, binalot ng takot si James. Kung hindi man lang niya makakayanan ang sumpa ng napakakaunting tao, paano niya dadalhin ang sumpa ng lahat ng tao sa Earth at maging ng buong universo? Ramdam ni James ang nalalapit niyang kamatayan. Mamamatay na ba ako? Hindi niya ginustong mamatay ng ganoon kaga. At saka, kasi simula pa lang ng third calamity. Kung siya ay namatay ngayon, ang sangkatauhan ay tiyak na mapapahamak. Marahil ay tuluyan ng malipol ang sangkatauhan bago pa man ang ika-4 na kalamidad. Mula noon, ang universo ay magkakaroon ng isang lahi na mas mababa ang lahi ng tao. Paano ko masusugpo ang kakaibang kapangyarihang ito? Pagkatapos magpanik, kumalma si James. Oo, nasaan ang Imperial Jade Seal? Naisip ni James ang Imperial Jade Seal na naiwan ng Ancestral Talisman Master ng Primeval Age. Ang mga karakter na nakasulat sa Jade Seal ay ang culmination ng curse magic. Nais ng Heavenly Path na lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paggamit ng curse magic. At ang tanging paraan para sugpuin ang sumpa ay ang paggamit ng Imperial Jade Seal. Habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw ang Jade Seal sa kanyang harapan. Hawak ang Jade Seal sa kanyang kamay. Tinawag niya ang kapangyarihan ng Jade Seal at pilit na pinigilan ang sumpa sa kanyang katawan. Sa ilalim ng pagsupil ng Imperial Jade Seal at ng mga mahiwagang karakter, ang sumpa sa loob ng kanyang katawan ay dahan-daang nawala. Nang walang panggigipit ng sumpa, nakahinga ng maluwag si James. Pagkatapos, gumalaw ang kanyang isip, at ang demonic energy ay umikot sa kanyang katawan, na nagpapabata sa kanyang mga sugat sa isang kisap mata. Lumaki muli ang kanyang nabubulok na balat. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahan siyang tumayo. Maraming nakatingin sa kanya na nagtataka. Ayos ka lang ba, Dad? Nag-aalala si Winnie. Okay lang ako. Bahaging umiling si James. Kahit na pansamantala niyang pinigilan ang sumpa, nanatili pa rin ang sumpa sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nag-isip siya ng mga paraan para tuluyang maalis ang sumpa. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng Ancestral Talisman Master. Ito ay isang kapigatian, ngunit isang probidensya sa parehong oras.
Hindi kailangan niyang linangin ang curse magic para maalis ang sumpa sa loob ng kanyang katawan. Kabanata 2726. Naniniwala si James na para maalis ang sumpa, kailangan niyang linangin ang curse magic. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa curse magic. Kahit na nasa kanya ang culmination ng curse magic, ito ay halos imposible. Sa pagtingin sa lahat, sinabi niya, bumalik na tayo sa Earth. Sa sandaling ito, tayo ay nasa buwan. Babalik tayo sa Earth ngayon din. Nang marinig ito, natuwa ang lahat. Para kay James, ang panahon na ito ay malayo sa tahanan ay hindi itinuring na mahaba. Gayunpaman, sa natitira, 30,000 taon na ang lumipas. Earth ang kanilang tahanan. Matapos gumugol ng 30,000 taon sa celestial abode, hindi na sila makapaghintay na makauwi. Hindi nagtagal si James sa celestial abode. Habang gumagalaw ang kanyang isip, nawala siya at muling nagpakita sa buwan. Sa sandaling lumitaw siya, nakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa. Dahil sa kapangyarihan ng sumpa, naduduwal siya, at bumubulwak siya ng isang bibig ng dugo. Namutla ang mukha niya, habang pinapagana niya ang demonic energy para sugpuin ang kanyang mga sugat. Gumawa siya ng ilang hakbang pasulong. Nagbabalak na umalis. Gayunpaman, nadapa siya at bumagsak sa lupa nang walang babala. Naguguluhan siya. Sa lakas niya ngayon, hindi siya maaaring madapa at madapa. Ngayon, gayunpaman, ginawa niya, habang gumagapang siya mula sa lupa. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon habang bumubulong sa sarili. Ito ba ay isang epekto ng sumpa? Pagkatapos, huminga ng malalim, isinantibi niya ang mga kaisipang ito at pumailang lang sa langit. Lumipad palabas ng buwan at bumalik sa lupa. Nagkaroon ng selyo sa Earth. At ang mga tagalabas ay hindi makapasok sa planeta sa pamamagitan ng universo. Mayroon lamang isang paraan upang makapasok sa Earth. At iyon ay sa pamamagitan ng Demon Realm, na mayroong isang pathway na nag-uugnay sa Earth. Kahit na ang mga tagalabas ay hindi makapasok sa Earth. Ang kabaligtaran ay totoo para kay James. Iyon ay dahil siya ay isang makalupa. Kaya, madali siyang dumaan sa selyo. Sa pagpapakita niya sa kalangitan ng Earth, tinitigan niya ang mga bundok, ilog, at kontinente sa ilalim niya. Matagal na mula noong siya ay nasa Earth, at ang kapaligiran ay nagbago ng husto. Maraming hindi kilalang mga lugar ang lumitaw. Ang ibabaw ng planeta ay tumaas. At mayroong maraming mga bagong hindi kilalang mga bundok. Nakatayo sa himpapawid. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid habang lumipad patungo sa direksyon ni Saul. Sa Kensington, Saul on Earth, isang figure ang bumaba mula sa langit at damapo sa mga lansangan. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang Kensington ay nanatiling hindi nagbabago kasama ang matatayog na skyscraper nito. Gayunpaman, ang mataong mga lansangan noon ay wala ng laman at tiwangwang. Naglakad si James sa mga kalye ng Kensington at nakita niya ang isang matandang lalaki na nakahandusay sa gilid ng kalsada sa hindi kalayuan. Ang matandang lalaki ay napapaligiran ng isang tabing ng itim na ambon, na tumaas sa hangin at sumanib sa kapaligiran. Lumapit si James sa matandang lalaki at napatayo ito. Hindi niya pinansin ang bangkay at pinagmasdan ang paligid. Pagkatapos, napagtanto niyang maraming tao ang nakahiga sa tabi ng kalsada. Ang iba ay patay na, habang ang iba ay humahagulgol sa sakit. Nang makita ito ni James ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ito ay hindi pangkaraniwang sakit. O kung hindi, ang medikal na paggamot ay magiging isang posibleng opsyon. Ito ay isang walang lunas na sumpa. Maging ang buong sangkatauhan sa buong sansinukob ay magiging walang magawa laban sa nakakatakot na sumpa na ito. Lalo na ang mga tao sa Earth. Kabanata 2727. Naglakad si James sa mga tiwangwang na kalye.
Nakarating siya sa kalye kung saan matatagpuan ang common clinic. Dati itong mataong kalye, ngunit ngayon ay naging tiwangwang. Mayroong ilang mga tao sa kalye, ngunit lahat sila ay may sakit at tila nasa kanilang kamatayan. Huminga ng malalim si James. Mukhang lumipas na ang curse magic sa buong mundo. At lahat ng tao sa Earth ay nahahawa na. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maalis ang sumpa. Kung hindi, ang sangkatauhan ay mapapahamak sa lalong madaling panahon. Matapos magpakawala ng buntong hininga, binuksan ni James ang celestial abode at inilabas ang lahat sa loob. Dahil nailipat na kay James ang sumpa sa loob ng kanilang katawan. Sila ay kasalukuyang nasa mabuting kalusugan. Nang makita ang mga tanawin sa mga lansangan, tumahimik sila. Sinabi ni James, "Nakabalik na tayo sa lupa. At inalis ko ang sumpa sa loob ng inyong mga katawan at inilipat sa akin. Gawin mo ang gusto mo mula ngayon." Lumapit si Thomas sa kanya at nagtanong, "Ano ang susunod mong plano?" "James, huwag mong sabihin sa akin na plano mong pasanin ang sumpa ng buong sangkatauhan." Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si James. Sinabi sa kanya ng Ancestral Talisman Master na pasanin ang sumpa ng buong sangkatauhan. Gayunpaman, halos sumuko siya sa sumpa ng kakaunting tao. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang tiisin ang lahat ng tao. "Lolo, babalik ako sa Wormstead para pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Thea. Mag-uusap pa tayo tungkol sa sumpa sa ibang araw," sabi ni James. Pinaalalahanan siya ni Thomas. Ito ang apocalypse para sa mga tao. At walang paraan na makakaligtas tayo sa panahon na ito. Nais ng langit na lipulin tayong lahat. Kailangan mong maging sapat na malakas para maging ating tagapagligtas. Sa panahon ng apocalypse, dapat kang tumuon lamang sa pagprotekta sa iyong mga kaibigan. Hindi na kailangang isakripisyo ng pamilya ang iyong sarili para sa mga taong walang kaugnayan. Alam ni Thomas kung gaano kakilakilabot ang curse magic. Tutal, pinahirapan siya noon sa curse magic. Si James, sa kabilang banda, ay kailangang tiisin ang sumpa ng lahat ng tao. Whoosh! Nang mga sandaling iyon, biglang nagliyab ang apoy sa katawan ni James. Ang apoy ay lumitaw ng wala saan at nasusunog. Kahit nasa walang katulad na pisikal na katawan ni James. Nagpakawala siya ng malungkot na sigaw matapos masunog sa sobrang tindi. Dahil alam niyang ito ang sumpa sa trabaho. Agad niyang ipinatawag ang Imperial Jade Seal at ginamit ang kapangyarihan nito para sugpuin ang sumpa. Hindi nagtagal, nawala ang apoy sa kanyang katawan. Naiwan si James na nasunog na itim. Nang makita ang hitsura ni James, naging malungkot ang ekspresyon ng lahat. Lalo na si Winnie. Kahit ibinuka niya ang kanyang bibig ay walang lumabas na salita. Matapos sugpuin ang sumpa, pinalakas ni James ang demonic energy at pinasigla ang kanyang mga sugat habang tumingin sa lahat at nakangiting sinabi, "Ayos lang ako. Masasanay ako dito. Ito ang curse magic. Kung tutuusin. Gayunpaman, hindi ko mamatay." Bago pa matapos ni James ang kanyang mga salita, isang walang hugis na talam ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang talam ay tumagos sa kanyang katawan, na naging sanhi ng pagtalsak ng dugo at tumalsik sa buong lupa. Siya ay bumagsak sa lupa at mabilis na nakatalyze ang demonic energy upang gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, gumaling ang kanyang mga sugat. At tumayo siya at nakangiting sinabi, "See, this is nothing. Besides, I'm confident that I'll be able to control the curse soon." Sinabi sa kanya ng Ancestral Talisman Master na ang pagdadala ng sumpa ay kapwa isang kapigatian at isang probidensya. Dahil ito ang sinabi niya, tiwala si James na magiging maayos ang lahat. Marami ang naawa kay James. Bumalik na kami sa Earth. Gamit ang iyong kasalukuyang lakas.
Kahit na lumitaw ang mga magsasaka ng 3,000 sealed realms, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Ligtas kang ligtas dito sa Earth. Ako, sa kabilang banda, ay papunta sa Wormstead. Pagkatapos, tumingin siya kay Winnie at sinabing, "Sumunod ka sa akin, Winnie. Pupunta tayo sa nanay mo." Kabanata 2728. Matapos palabasan ang lahat sa Celestial Abode, iniwan ni James ang Kensington kasama si Winnie at tumungo sa Wormstead. Wormstead ay hindi masyadong malayo mula kay Saul. Sa bilis ni James, dapat ay makakarating na sila sa maikling panahon. Gayunpaman, maraming hindi kilalang mga rehiyon ang lumitaw sa Earth sa panahong wala na sila. Nadagdagan nito ang distansya sa pagitan ng Saul at Wormstead. Kahit sa bilis niya, kailangan niya ng kalahating araw para maglakbay mula Kensington papuntang Wormstead. Lumipas ang maraming dekada, at ang Dragonville ay naging mas mataong, na may mga skyscraper na matayog sa kalangitan. Dumating sina James at Winnie sa Dragonville. Habang pinagmamasdan ni James ang mga nakapaligid sa skyscraper at ang mga tiwangwang na kalye, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Habang ang ikatlong kalamidad ay dumaan sa mundo, lahat ay nananatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Natatakot na gumala sa labas. "Dad, pumunta muna tayo sa palasyo." "Ma'am," tumango si James. Nagtungo ang dalawa sa palasyo. Minsan, ang palasyo ay binabantayan ng husto. Ngayon, gayunpaman, wala ni isang bantay sa pintuan ng palasyo, na naiwang nakaawang. Itinulak ni James ang gate at pumasok. Sa pagpasok sa palasyo, pinaandar niya ang kanyang divine sense at iniskan ang buong palasyo. Sa pamamagitan ng kanyang divine sense, naramdaman niyang may grupo ng mga gwardya na nagtipon sa loob. Bilang sila ay isinumpa, ang kanilang kalagayan ay hindi maganda. Naramdaman na lang niya na may isang babae na ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid na nakahiga sa kama sa isa sa mga silid ng palasyo. Si Quincy iyon. Ilang taon na ang nakalipas. Bago umalis si James, nagboluntaryo siyang manatili upang tulungan si James na pangasiwaan ang Wormstead. Sa paglipas ng mga taon, nagtrabaho siya ng walang pagod para sa kaharian, na inilaan ang lahat ng kanyang lakas at atensyon sa pag-unlad nito. Kahit na ito ang panahon ng Apocalypse, ang Wormstead ay mapayapa at maunlad salamat sa kanyang mga pagsisikap. Fair na, nagmamadaling tinungo ni James ang silid kung saan naroon si Quincy. Sa silid, si Quincy ay nakasuot ng napakarilag na puting damit. At ang balat sa ilalim ng damit ay lumilitaw na madilaw-dilaw. Ang kanyang dating nakakamanghang mukha ay may mga butik din dito. Siya ay nahihirapang huminga, at ang bawat paghinga na kanyang hinihinga ay tila nangyayari sa lahat ng kanyang lakas. "Mamamatay na ba ako?" Nakahiga sa kama, ipinikit ni Quincy ang kanyang mga mata. Ang sumpa ay tumama sa buong mundo. At ang buong mundo ay nahulog sa kaguluhan. Ang bawat tao sa Earth ay naghihintay lamang sa kanilang nalalapit na kapahamakan. Bagamat 2 linggo pa lamang mula nang magsimulang kumalat ang sumpa sa buong mundo, kalahati ng sangkatauhan ang napahamak sa ngayon. Ang mga naiwan ay naglalaan lamang ng kanilang oras para sa kanilang hindi maiiwasang kapahamakan. Alam ni Quincy na siya ay mamamatay. Gayunpaman, hindi niya ginustong mamatay ng ganoon lang. Siya ay naghihintay para sa isang tao na hindi pa bumabalik. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata at naghihintay sa kamatayan, bigla niyang narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at masakit na bumangon mula sa kama upang tingnan kung sino ang paparating. Sila ay isang lalaki at isang babae. James, Thea. Nang makita niya ang mga ito, tumulo ang mga luha niya. Lumapit si James sa kanya at sinipat ang mukha nito. Kaagad, kinuha niya ang Imperial Jade Seal at hinigup ang sumpa sa kanyang katawan.
Inilipat ang mga ito sa kanyang sarili. Matapos mawala ang sumpa ni Quincy, muling nagningning ang kanyang balat at bumalik sa normal ang kanyang kutis. Muli ay naging isang napakagandang babae. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging mas napakarilag at maganda. James, Thea, bumalik ka na. Umupo si Quincy sa kama. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na bumalik si James. Lumipas ang maraming taon, at walang balita sa kanya. Ngayon, bigla na lang nasa harapan niya. Tita Quincy, ako po si Winnie. Nakangiting sabi ni Winnie. Winnie. Kabanata 2729. Natigilan si Quincy habang nakatitig kay Winnie. Pagkatapos, bumantong hininga siya, na nagsasabing, naaalala ko na bata ka pa noong umalis ka. Sa isang kisap mata, naging matanda ka na. Kamukha mo ang iyong ina. Kahit ako ay napagkamalan niya. Blurg. Matapos masipsap ang sumpa ni Quincy, biglang bumulwak si James ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa bago nawalan ng malay. Dad. James. Nagpanik ang dalawa. Mabilis na tumayo si Quincy at inilipat ang walang malay na si James sa kama bago siniyasat ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, gaano man siya nag-inspeksyon, hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Winnie. Anong meron kay James? Nag-aalalang tanong ni Quincy. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Winnie, the third calamity has swept across the globe, affecting all humans on Earth. Dad absorbed the curse for us and contained it in his own body. Just now, he helped you absorb the curse. Baka hindi na kinaya ng katawan niya kaya naman nawalan siya ng malay. Ano? Bulalas ni Quincy. Pagkatapos, sinubukan niyang damahin ang kanyang katawan at napagtanto na gumaling na nga siya. Nawalan siya ng malay matapos akong tulungang i-absorb ang sumpa. Nakatayo siya sa gilid. Tulala. Tapos, napaluha siya. Ang tanga mo. Ubu. Sa pagkakataong iyon, ilang ulit na umubo si James na nakahiga sa kama. Ayos ka lang ba James? Nabawi ni Quincy ang kanyang katinuan at nagmamadaling kumuha ng tisyo para panasan ang dugong ibinuga ni James. Namutla ang mukha ni James habang mahinang sinabi, I'm fine. I won't be dying anytime soon. The curse inside my body is already terrifying enough. Your curse changed nothing. Pagkatapos, kinuha niya ang Imperial Jade Seal at sinimulang pigilan ang sumpa. Makalipas ang 30 minuto, bumalik sa normal ang kutis ni James. Ano ang pakiramdam mo, tatay? Tanong ni Winnie. Itinago ni James ang Imperial Jade Seal at sinabing, ayos lang ako. Biglang lumakas ang kapangyarihan ng sumpa. At hindi nakayanan ng katawan ko. Dahilan para mawalan ako ng malay. Kumunot ang noo ni Winnie at sinabing, kung hindi mo na kayang tiisin pa ang karagdagang sumpa, paano mo dadalhin ang sumpa ng buong sangkatauhan? Seryoso ang ekspresyon ni James. Sa katunayan, kung hindi man lang niya kayang tiisin ang isang karagdagang tao, paano niya dadalhin ang sumpa ng lahat ng tao? Napuno siya ng pagkabalisa. Tapos, tinanong niya, nasaan si Thea? Quincy. Si Thea. Natigilan si Quincy bago sumagot. Akala ko hinanap ka niya. Hindi ba kayo nagkita? Hindi. Gulat na tanong ni James. Anong nangyayari? Bakit naman ako hahanapin ni Thea? Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Quincy, bumalik si Thea ilang taon pagkatapos mong umalis. Isa na siyang sage noong panahon iyon. Noon, hinahanap ka ng banal na emperador sa buong mundo. Nagpakita pa siya sa Wormstead at nagbanta. Ako, nang bumalik si Thea, nakipag-away siya sa Divine Holy Emperor nang marinig niya ang tungkol dito. Sa huli, nilipol niya ang Divine Holy Emperor at hinanap ka.
Isinalaysay ni Quincy ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Nakuha ko. Tumango si James. Hinanap siya ni Thea, ngunit hindi niya ito nakilala. Wala siyang ideya kung saan siya nagpunta. Kaya kailangan niyang pumunta sa Chamber of Scriptures at tanungin ang custodian. Ang tagapag-alaga ay isang tunay na makapangyarihang figure. Dahil dumating na ang ikatlong kalamidad. Gusto rin siyang tanungin ni James kung ano ang susunod niyang gagawin. Kabanata 2730. Alam ni James kung paano lutisin ang ikatlong kalamidad. Gayunpaman, ang pamamaraan ay inilarawan sa kanya ng Ancestral Talisman Master, na marahil ay nagbibigay ng paglalarawan mula sa kanyang sariling pananaw. Para maresolba ang third calamity, kailangan ni James na maabot ang Ancestral God rank, isang ranggo na masyadong malayo sa kanya. Sa sandaling ito, maaari lamang niyang alisin ang sumpa ng isang dakot ng mga tao. Sa pagtatapos ng kanyang katalinuhan, nagpasya siyang hanapin ang tagapag-ingat ng Kamara ng Kasulatan upang pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanya. Winnie, stay in Wormstead, aalis ako saglit. Naiintindihan. Pagkatapos magbigay ng order ni James, tumalikod siya para umalis sa Wormstead at tumungo sa Sol. Then, tumungo siya sa Mount Kai at pumasok sa yungib. Dahil maraming beses na siyang nakapunta sa Chamber of Scriptures ngayon, alam na niya ang daan papunta rito. Pagdating niya sa unang palapag ng Chamber of Scriptures, sumigaw siya habang nakaharap sa bakanteng lugar. MS, Custodian. Lumakas ang boses niya. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang malambot na puting liwanag ang lumitaw, na nagtipon upang bumuo ng isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Nang makita ang custodian, binati siya ni James. MS, Custodian. Sumulyap ang custodian kay James at tuwang-tuwa siyang ngumiti. Tumango. Not bad. Naging sage ka na, Miss. Diretsyong tanong ni James. Nandito na ba si Thea? Tumango siya. Tanong ni James. Saan siya nagpunta? Ang Demonyo Realm. Ang Demon Realm. Natigilan si James. Bakit? Hindi ka ba niya hinahanap? Umiling si James at sumagot. Hindi. Huminga siya ng malalim. Hindi akalain ni James na pumunta si Thea sa Demon Realm para hanapin siya. Alam niyang puno ng makapangyarihang tao ang Demon Realm. Kaya nag-aalala siya sa kaligtasan nito. 1/3. Anuman, tiwala siya na malalagpasan ni Thea ang lahat ng pagsubok. Pagbabago ng paksa, sinabi niya, dumating na ang ikatlong kalamidad. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng custodian ay naging malungkot habang siya ay huminga ng malalim. Na nagsasabing, sa katunayan, sino ba ang mag-aakala na ito ay isang cursed calamity? Walang solusyon dito. Ito, ni James. Miss, naniniwala ako na maraming tao mula sa primordial age na nakatago sa Earth. Hindi sila basta-basta uupo sa gilid at panoorin ang pagkamatay ng sangkatauhan. Tumango ang tagapag-alaga at sinabi, sa katunayan, maraming makapangyarihang figure ang nakatago sa Earth. Gayunpaman, hindi nila ipapakita ang kanilang sarili ng ganoon kadali dahil ang buong universo ay talagang pinapanood ang Earth. Kung kumilos sila ng pabigla-bigla, maaaring sumiklab muli ang digmaan. Miss, isa kang Grand Emperor, hindi ba? Tanong ni James. Wala siyang ideya kung ano ang lakas ng custodian. Noon, si Sophie, na isang quasi-emperor, ay nagbukas ng walang laman na daanan at pinabalik siya ng may kahirapan. Ang kabaligtaran ay totoo para sa tagapag-alaga. Kaya naman naniniwala si James na siya ay isang Grand Emperor. Kabanata 2731. Ang custodian ay hindi pumayag o tinanggihan. Sinabi lang niya, hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa mga ito ngayon. Paano natin wawakasan ang ikatlong kalamidad ng sangkatauhan? Kung gayon,
Tanong ni James. Natutunan niya ang solusyon mula sa Ancestral Talisman Master. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang lakas ay masyadong mahina. Hindi gagana ang pamamaraang ito. Makakatipid lang ito ng maliit na bilang ng mga tao. Tinanong niya ngayon ang custodian dahil gusto niyang marinig ang sasabihin nito. Nagsimulang magmuni-muni ang tagapag-alaga. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi niya. Walang paraan. Hindi maalis ang sumpa. Sa ngayon, ilang Grand Emperors ng sangkatauhan na nakatago sa dilim ay nagbalangkas ng solusyon mula nang sila ay tamaan ng sumpa. Pagbubuo ng solusyon. Anong uri ng solusyon? Tanong ni James. Sinabi ng tagapag-ingat. Ang mga Grand Emperor na ito ay nagsasaliksik sa mga katangian ng kapangyarihan ng sumpa. Gusto nilang lumikha ng isang elixir na supilan ang kapangyarihan ng sumpa. Matapos marinig iyon, nagtanong si James, will it work? Hindi posible na alisin ang sumpa. Ito ay mananatili sa loob ng mga taong magpakailanman mula sa puntong ito. Tulad ng selyo, gayunpaman, ang pagsugpo dito ay hindi dapat maging isang problema. Gumaan ang pakiramdam ni James matapos marinig ang sinabi ng custodian. Sinabi niya, pagkabalik ko, nilibot ko ang Saul at Wormstead. Ang sangkatauhan ay nasa isang kakila-kilabot na kalagayan ngayon. Araw-araw, maraming tao ang namamatay. Pakiusap na magmadali ang mga Grand Emperor. Bahagyang umiling ang tagapag-alaga at sinabing, sinasaliksik na nila ito at seryosong binubuo ito sa pagbuo ng oras. Anuman, ito ay isang sumpa. Ito ay lubhang nakakatakot. Ito ay hindi magagawa na lumikha ng isang elixir upang sugpuin ang sumpa sa isang maikling panahon. Yugto ng panahon. Ito ay isang sakuna para sa mga tao. Walang alinlangan na magkakaroon ng malaking casualty. Hanggat ang mga tao ay hindi nawawala. Ito ay hindi isang kalamidad. Tungkol sa mga ito, lubos na tinatanggap ng tagapag-alaga dahil napakalakas niya. Marami siyang alam. Sa kasalukuyan, ang kapahamakan ay medyo banayad. Dahil ang paglitaw ng sumpa ay hindi ganap na nilipol ang sangkatauhan. Ang sumpa ay isang mabagal na kamatayan. Isa pa, lahat ng namatay ay mahina. Nagkaroon sila ng mas mahinang konstitusyon. Ang mga tunay na kahanga-hanga at tunay na kapangyarihan ay makakalaban sa sumpa. Ito ay isang kapahamakan para sa sangkatauhan. Ngunit ito rin ay isang pag-aalis ng mahihina. Ang malalakas ay ang mga nakaligtas. Actually, meron akong solusyon. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Nang marinig niya iyon, tumingin ang custodian kay James na may pagtataka sa mukha. Sinabi ni James, pagkatapos kong pumunta sa Demon Realm sa pagkakataong ito, at pagkatapos ay tumakas sa Demon Realm, nagbigay siya ng detalyadong salaysay kung ano ang nangyari noong naglakbay siya sa Planet Galileo at pagkatapos ay ang Demon Realm. Sandali niyang binanggit ang tungkol sa Imperial Jade Seal ng Sangria. Binuksan ko ang selyadong pinto. At ang mensaheng iniwan ng Ancestral Talisman Master sa Primeval Age ay nahayag sa akin. Sinabi ng Ancestral Talisman Master na hindi niya inaasahan na gagamitin ng Heavenly Path ang supernatural power na nilinang niya para harapin ang sangkatauhan. Dahil sa mga puwang sa pagitan namin, hindi niya nagawang makialam at alisin ang sumpa na inilagay sa tao. Lahi, sa ngayon, isa lang ang solusyon, at iyon ay ang dalhin ng sumpa ng mga tao sa aking katawan gamit ang Imperial Jade Seal. Gayunpaman, sa kasalukuyang lakas ko, kakaunti lang ang nailigtas ko. Kung magliligtas ako ng isa pang tao, maaaring tuluyang bumagsak ang aking katawan. At hindi ko mapaglabanan ang puwersa ng sumpa. Nanatiling tahimik ang tagapag-alaga habang nakikinig siya sa usapan ni James. Pagkatapos lamang niyang magsalita ay sinabi ng tagapag-alaga, marahil ang sangkatauhan ay talagang ginawa ang iyong tulong upang maligtas. Gayunpaman,
Hindi pa ngayon ang oras. Ang mga Grand Emperor ay nagsisikap na sa pagsasaliksik sa sumpa. Bago pa magkaroon ng isang elixir upang sugpuin ang sumpa, ang mga tao ay maaaring kumuha ng elixir at sugpuin ang sumpa sa kanilang mga katawan. At ikaw ay kinakailangan kung ang sumpa ay talagang alisin. Kapag naging emperor ka o tumawid sa huling hakbang patungo sa ancestral god rank, magagawa mong alisin ang sumpa ng buong sangkatauhan. Marahan na tumango si James at sinabing, talagang totoo iyan. Gayunpaman, ang lakas ko ngayon ay napakababa pa rin. Maliit na bilang ng mga tao ang nailigtas ko. Nasasaktan akong makita ang mga taong namamatay ng ganito. Ngunit wala akong magawa. Tungkol doon, Miss, ano ang susunod kong gagawin? Bahagyang iwinagayway ng custodian ang kanyang kamay at sinabing, wala, manahimik ka at hintayin na maging available ang elixir. Kapag dumating ang oras na kailangan mong i-promote ang elixir at kumbansihin ang buong sangkatauhan na ubusin ito. Matapos kita sa custodian, hindi na nakaramdam ng pagkaligaw si James. Alam niyang may mga powerhouse na nakatago sa sangkatauhan. At patuloy silang tinutulungan ng mga tao na malalampasan ang kanilang mga paghihirap. Kabanata 2732. Sa wakas ay napanatag na ang nag-aalalang puso ni James. Nga pala, nasaan ang nanay ko? Tanong ni James. Maraming taon na ang nakalilipas. Dinala niya rito ang kanyang ina upang hayaan ang tagapag-alaga na linisin ang demonic energy sa kanyang katawan. Sinabi ng tagapag-ingat, ang demonic energy sa katawan ni Zandra ay nadalisay na maraming taon na ang nakararaan. Sa kasalukuyan, ang mga tao ay kulang sa mga nangungunang elite na mandirigma at si Zandra ay isang pambihirang kababalaghan. Ay naglilinang doon at hindi nababalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Tanong ulit ni James, ligtas ba ang nanay ko? Tumango ang custodian, Ma'am, she's very safe. Labis na gamaan ang loob ni James sa sinabi niya. Yun lang, babalik ako ngayon. Kumaway si James sa custodian. Oh, tama, nagtanong ang tagapag-ingat. Nang pumunta ka sa Demon Realm at nakita mo si Zandros, ano ang sinabi niya sa iyo? Nagbigay ba siya ng anumang mga tagubilin? Ang pangunahing dahilan kung bakit ipinadala ng custodian si James sa Demon Realm ay upang hayaan ang mga powerhouse ng mga tao na nagtatago doon na gabayan si James kay Zandros. Nag-reconstruct siya ng demonic body para kay James para makilala niya si Zandros. Noong nakaraan, inilarawan ni James ang ilan sa mga kaganapan na naganap sa kanyang pagbisita sa Demon Realm. Kabilang ang pakikipagtagpo niya kay Zandros. Gayunpaman, hindi na niya idinetalye ang sinabi ni Zandros sa kanya. Sinabi ni James, walang ibinigay si Sir Tegan. Sinabi lang niya na dapat tayong maghintay ng oras at pipiliin siya ng angkop na oras upang lisanin ang Demon Realm at bumalik ng ganap. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ng custodian. Si Zandros ay ang Panginoon ng lahi ng tao at isang dakilang emperador. Higit pa rito, sa mga Grand Emperors, ang kanyang antas ng karunungan ay napakataas. Ang isang tipikal na Grand Emperor ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa kanya. Sa kasalukuyan, ito ang apocalypse para sa sangkatauhan. Ang sangkatauhan ay naliligaw at nangyari ng patnubay ni Zandros. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Zandros. Sige, you may go back. Naiintindihan ko. Bahagyang iwingayway ng custodian ang kanyang kamay. Sige, tumango si James. Walang tigil. Tumalikod siya at umalis sa lugar. Pagkatapos umalis sa kamara ng mga kasulatan sa ilalim ng bangin ng Mount Tai, si James ay nagtungo sa Mount Bane. Ang Mount Bane ang sentro ng mundong ito. Ito ang lokasyon ng pinagmulan ng Selyo. Ang lahat ng mga cultivator na naglakbay sa Earth mula sa 3,000 mundo ay nagtipon sa Mount Bane. Lumipas ang napakahabang panahon.
Naniniwala na siya sa mga magsasaka mula sa 3,000 mundo ay patuloy na dadami. Hindi nagtagal. Nagpakita siya sa Mount Bane. Hindi niya nakita ang eksenang nasa kanyang imahinasyon. Sa kanyang imahinasyon, ang Mount Bane ay puno ng mga magsasaka. Ito ay lubhang masigla. Gayunpaman, wala ni isang magsasaka ang natagpuan sa daan. Ang napakalawak na bulubundukin ay mapanglo at malamig. Dumating siya sa Bane City. Ang Bane City ay baog din. Wala ni isang tao ang nasa labas ng lungsod. Bukas na bukas ang napakalaking gate ng lungsod. Wala man lang bantay. Pumasok siya sa lungsod. Dati ay masigla, ngunit ngayon ay wala ng tao. Pinaganya ni James ang divine sense. Sa kanyang pandama, natuklasan niya na ang mga magsasaka sa Bane City ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Lahat sila ay isinumpa at nasa saradong pagmumuni-muni. Nalabanan ang nakakaapekto sa epekto na dala ng mga ito. Siyempre, ito ay totoo lamang para sa mga tao. Sa Bane City, bukod sa mga tao, maraming outsiders. Walang sumpa ang dumaan sa mga outsiders na ito. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na oras. Ang mga outsiders ay nakatutok lahat sa paglilinaw at hindi gumagala sa labas. Nang makita ang baog na Bane City, hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Ang isang dating masigla at mataong lungsod ay naging napakatahimik. Naglakad siya sa pamilyar ngunit hindi pamilyar na mga kalye ng Bane City. Hindi nagtagal. Nakarating siya sa asyenda kung saan dating tinitirhan ni Marcelo. Sa labas ng asyenda, may ilang mga sundalo na nakasuot ng itim na baluti na may itim na mahabang espada na nakasabit sa kanilang mga baywang. Sa kabila ng pagkakaroon ng anyo ng tao, ang orihinal na anyo ng mga sundalong ito ay hindi tao. Sila ay mga demonyo. Kabanata 2733. Sinong nandyan? Pagharap na pagkaharap ni James ay hinarang na siya ng mga guard. Ilang matutulis na longsword ang nakatutok sa kanya. Ang mga gwardya na ito ay hindi partikular na makapangyarihan. Ang mga mahihina ay nasa Herculean rank habang ang mas malakas ay nasa mage rank. Ang ganitong mga antas ng lakas ay nakakatakot sa nakaraan. Ngunit sila ngayon ay nakakalungkot sa mga mata ni James. Hinahanap ko ang young master mo. Habang itinutok ng mga demon guard ang kanilang mga espada kay James. Hindi siya gumanti. Sa halip, mahinahon siyang nagsalita. Anong pangalan mo? Iuulat ko ang pagbisita mo. Sabi ng isang gwardya, James Caden. Walang pakialam na sabi ni James. Nang sabihin ni James ang dalawang salitang iyon, lahat ng mga gwardya ay napaatras ng ilang hakbang. Ang pangalang James Caden ay kilala na sa buong universo. Kahit na hindi kilala ng isa si James. Tiyak na maririnig ng isa ang dalawang salitang iyon. Ang dahilan nito ay si James ang pinakatanyag na kababalaghan sa Earth. Kabilang sa 4 na kalamidad sa lupa. Natanggap niya ang mga probisyon ng unang 2 sunod-sunod na kalamidad. Nagtaglay siya ng maraming hindi mabibaylang kayamanan. Ang mga kayamanan na ito ay nagdudulot ng interes ng kahit na ang pinakamakapangyarihang mga tao. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang selyo ay hindi pa nabubuksan. Na ang Earth ay may selyo. At ang makapangyarihang mga figure mula sa labas ng mundo ay hindi makapaglakbay sa Earth. Ang mga kayamanan ni James ay nanakaw ng hindi mabilang ilang beses ng ngayon. Bukod sa makapangyarihang mga individual mula sa labas ng mundo. Kahit na ang ilang mga powerhouse sa 3,000 sealed realms ay sumusubok na maghanap ng paraan sa pamamagitan ng selyo upang makapunta sa Earth na may layuning makuha ang mga kayamanan mula kay James. Ang mga kayamanan na ito sa kanya, anuman ang isa, ay sapat na upang gawin ang isa na pinakanakakatakot na powerhouse sa universo. Ikaw si James Caden. Gulat na napatingin kay James ang mga gwardya na ito. Oo, sige at i-report mo ang pagbisita ko. Oo.
Ang mga gwardya ay hindi nang ahas na maliitin siya at mabilis na umalis upang iulat ang kanyang presensya. Sa sandaling ito, isang babae ang nakaupo sa isang bato sa looban ng asyenda. Nakasuot siya ng puting damit. Habang walang magawang nakatitig sa dagat ng mga bulaklak sa malapit. Sinabi niya, masyadong boring. Hindi naman talaga kawili-wili ang Earth. Gusto kong bumalik sa clan. Sa hindi kalayuan sa lupa. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakaupo sa posisyong lotus. Matapos marinig ng lalaki ang kanyang mga salita, hindi niya napigil ang sabihin, kung naiinip ka, mag-cultivate. Ito ay isang mahalagang panahon ngayon. Hindi na tayo makakabalik sa angkan. Mas nakakabagot ang paglilinang. Hindi nasisiyahang sabi ng babaeng nakasuot ng puting damit. Sa puntong ito, lumakad ang isang gwardya at lumuhad ang isang tuhod sa lupa. Magalang nilang sinabi, Young Master, may gustong makita ka. Hindi ko sila makikita. Agad namang tumanggi ang babaeng nakasuot ng puting damit. Sabi niya James Caden daw ang pangalan niya. Agad na tumayo ang babaeng nakasuot ng puting damit at tumalon pababa mula sa bato. Humarap siya sa harap ng gwardya at nagtanong. Ano ang sinabi mo? Ano ang pangalan niya? Sabi ulit ng guard. James Caden daw ang pangalan niya. Nang matapos magsalita ang guard ay tumakbo na siya palabas. Matapos maghintay ng ilang sandali sa labas ng manor si James. Nagmamadaling lumabas ang isang babaeng nakasuot ng damit. Tumayo ito sa harapan niya. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ng ilang segundo habang bumagsak sa kanyang mga braso. James, ikaw talaga. Nang mahulog ang dilag sa kanyang mga bisig at isang matamis na bango ang sumalubong sa kanya. Natigilan si James. Marcelo, anong ginagawa mo? Hindi maiwasang magtanong ni James. Tuluyan ng binitawan ni Marcelo si James pagkatapos noon. She grinned and said, matagal na tayong hindi nagkita kaya medyo excited ako. I didn't mean anything by it. Don't take it the wrong way. Napakamot ng ulo si James. Saan ka nagpunta sa lahat ng mga taon na ito? Tanong ni Marcelo habang nakatingin kay James. Pinapasabi mo ba ako dito? Tanong ni James na may ngiti sa labi. My mistake, pumasok muna tayo sa loob. Hinayla ni Marcelo si James at naglakad papunta sa manor. Dinala niya siya sa foyer ng manor. Pagkatapos ay inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ihanda ang pinakamagagandang Empyrean berries para pagsilbihan si James. Kabanata 2734. Sa foyer, umupo si Marcelo sa tabi ni James. Habang nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang magtanong, saan ka ba talaga nagpunta nitong mga taon? Pumunta si James sa Demon Realm. Ang kanyang balita ay kumalat sa buong Demon Realm. Gayunpaman, hindi na bumalik si Marcelo sa Demon Realm sa lahat ng mga taon na ito. Hindi rin partikular na sinabi sa kanya ng kanyang pamilya ang tungkol kay James. Kaya, wala siyang ideya na lumitaw si James sa Demon Realm. Ngumiti si James at sinabing, I set out on an adventure for a while. An adventure. Saan ka nagpunta? Pumunta ako sa Demon Realm. Walang tinatago si James. Ang Demon Realm. Napatayo si Marcelo sa gulat. Oo, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Kaagad pagkatapos, pumasok ang isang lalaking nakaitim na roba. Siya si Jace Sterling. Lumapit si Jace at umupo sa tapat ng dalawa. Napatingin siya kay James. Alam niyang ipinakita si James sa Demon Realm. Alam din niya na sa Demon Realm. Natalo na naman ni James ang Young Master ng Hadin Clan, si Lucifer, at napangasawa pa niya si Brielle ng Lobran Clan. Sa simula, walang nakakaalam na si James ay mula sa Earth. Gayunpaman, pagkatapos noon, maraming makapangyarihang tao sa Demon Realm ang nagsuri at sa wakas ay natuklasan ang pagkakakilanlan ni James.
Alam ni Jace ang lahat ng ito dahil nakipag-ugnayan siya sa kanyang lahi. Iyang lakas mo ngayon. Naging sage ka na talaga. Bakas sa mukha ni Jace ang pagtataka. Ito ay ang Apocalypse Age. Nagkaroon ng selyo sa loob ng katawan ng sangkatuhan. Napakahirap makamit ang mga tagumpay. Sa tuwing may makalusot, kailangan nilang sirain ang selyo. Kahit na ang pagbagsak sa isang ranggo ay isang pakikibaka sa sitwasyong ito. Gayunpaman, si James ay patuloy na sumisira at naging isang sage. Masyadong nakakatakot. Maging isang sage. Ang lakas ni James noon ay mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi pa siya naging sage at nasa ikalawang yugto ng tribulation rank. Samantalang si James ay naging sage na. Ang bilis ng cultivation na ito ay sobrang nakakatakot. Ano? Naging sage ka na? Napatingin si Marcelo kay James. Nagulat. Batid niya ang lakas ni James noon. Noong nag-aaway sila para sa Celestial Abode. Hindi man lang siya kalaban ni James. Ngunit, pagkatapos lamang ng maraming taon, naging sage na siya. Pagtingin sa 2 taong nabibigla. Ngumiti si James ng mahina at sinabing, nakapasok lang ako sa sage rank by luck. By the way, bumaba na ang sumpa ng third calamity ng sangkatauhan. Bakit parang hindi ka apektado? Tinitigan ni Jay si James ng may kaina-hinalang tingin. Ang sumpa ay bumaba. Ang bawat tao ay tinamaan ng sumpa. Ang mga may mababang kaligtasan sa sakit ay namatay kaagad. Ang mga may mas mataas na kaligtasan sa sakit ay nakaranas din ng kanilang mga isyu sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, mukhang maayos naman si James. Ngumiti si James at sinabing, anong pinsala ang may dudulot sa akin ng isang sumpa lang? Talagang tinamaan ako ng sumpa. Bukod dito, ang sumpa ng maraming tao ay hinigop ng aking katawan at ngayon ay dinadala ko. Parehong namangha sina Marcelo at Jace. Sumisip-sip ng mga sumpa ng iba. Gulat na napatingin si Marcelo kay James. Ito ay isang mahabang kwento. Huminga ng malalim si James at dahan-daang nagsimulang magsalita. I'll have to start from when I was on my way to the demon realm. Saglit niyang ikinukwento ang nangyari noong naglakbay siya sa demon realm at pagkatapos ay sa planet Galileo. Saglit niyang binanggit ang tungkol sa sumpa sa Sangria. Ikinwento niya ang ilan sa mga nangyari nang buksan niya ang tarangkahan ng sumpa. Nagulat sina Marcelo at Jace habang nakikinig sa kanya. Masyadong kakaiba ang karanasang ito. Kasabay nito, kinainggitan nila ang magandang kapalaran ni James. Nasa kanya ang kumpletong digest ng curse magic. Laganap ang curse magic sa demon realm. Maraming makapangyarihang cultivator sa demon realm ang bihasa dito. Gayunpaman, ang curse magic na nilinang ng bawat cultivator sa demon realm ay hindi perpekto. Sa kabila ng katotohanan na ito ay hindi perpekto, ang kanilang curse magic ay kilala sa buong universo, na nanginginig sa takot sa mga magsasaka sa lahat ng dako. Ngayong nakatanggap na talaga si James ng isang kompletong curse magic. Sino sa buong universo ang posibleng makakalaban sa kanya kung linangin niya ito sa pagiging perpekto? Kabanata 2735. Pagkatapos mamangha, pinaalalahanan ni Marcelo si James na may mataimtim na ekspresyon. James, huwag mong sabihin sa ibang tao ang tungkol dito. Kapag lumabas ang impormasyong ito, baka mapatay ka. Tumango si Jace at sinabing, tama si Marcelo. Itago natin ito sa pagitan nating tatlo. Kung malalaman ito ng mga makapangyarihang tao mula sa labas ng mundo, tiyak na mapapahamak ka. Alam ito ni James. Anuman, hindi siya partikular na nag-aalala. Tumawa siya at sinabing, marami akong kayamanan. Kabilang ang Infinity Steel at ang 5 elemento ng Genesis. Lumaban para sa kanila. Kaya lang may selyo pa sa Earth. At hindi makapasok ang mga makapangyarihang figure mula sa labas ng mundo.
Para makapasok sa Earth ang makapangyarihang mga figure mula sa labas ng mundo. Ang selyo sa Earth ay kailangang ganap na bukas. At pagkatapos malaman ng 4 na kalamidad ay ganap na mabubuksan ang selyo sa mundo. Sa ngayon, ang 3 kalamidad ay kasisimula pa lamang. Wala kaming ideya kung kailan matatapos ang 4 na kalamidad. Marahil sa oras na iyon. Ako ay lumaki na sa degree na nakakatakot sa lahat ng mga cultivator sa buong universo. Si James ay lubos na nagtitiwala sa kanyang lakas. Ang kanyang kasalukuyang arsenal ng mga kasanayan sa pagpirma ay sapat na upang gawin siyang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Ito ay sandali lamang. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Marcelo at Jace at wala nang ibang sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, tanong ni Marcelo, kung gayon, ano ang susunod mong gagawin? Anong gagawin ko? Nagsimulang mag-isip si James. Sa pagkakataong ito, bumalik siya sa Earth pangunahin upang wakasan ang 3 kalamidad ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang 3 kalamidad ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Sa lakas niya ngayon, wala siyang magawa. Sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Kinailangan niyang maghintay para sa mga powerhouse ng sangkatauhan na makagawa ng isang elixir na kayang sugpuin ang sumpa. Pagkatapos nito, ikakalat niya ang tungkol sa elixir at hikayat ang bawat tao sa Earth na inumin ito upang labanan ang sumpa. Bahagyang umiling si James at sinabing, "Wala na akong magagawa. I can only wait right now." Marami ka bang alam tungkol sa providence ng 3 kalamidad ng daigdig? Nga pala, tanong ni Jace. Noong nakaraan, si James ay walang tao sa kanya. Ninas pa nga siya na nagbigay ng lahi niya kay James ang token. Ngayon ay maliwanag na ang desisyon ng kanyang lahi ay tama. Masyadong malaki ang potensyal ni James. Ang pagiging mabait sa kanya noon pa man ay may lahat ng kalamangan at walang disadvantage para sa kanyang lahi. Sa palagay ni Jace, dahil napakaraming naranasan ni James, tiyak na may kayang gumabay sa kanya mula sa likuran. Sa makatuwid, malamang na mayroon siyang kaalaman tungkol sa providence pagkatapos ng 3 kalamidad sa lupa. Gayunpaman, bahagyang umiling si James at sinabing, "I don't know much about it." Tumingin kay Jace. Tinanong niya, "Kung ganoon, baka may alam ka tungkol dito." Tumango si Jace at sinabing, "Kasunod ng pagbaba ng sumpa, at pagkatapos na madungisan ng sumpa ang mga katawan ng lahat ng tao sa buong universo. Ang ilan sa mga nangungunang powerhouse ay nakakuha na ng insight sa providence ng 3rd calamity ng Earth." Nang marinig iyon, natuwa si James. Ang nakaraang 2 providences ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanya. Ang 3 kalamidad ay mas kakilakilabot kaysa sa naunang 2 kalamidad. Kaya't ang pakay nito ay magiging mas hindi kapani-paniwala. Ano ang providence ng 3rd calamity? Sinabi ni Jace. Ang impormasyong ito ay kumalat na sa buong demon realm. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang providence ng 3 kalamidad ay lubhang kakilakilabot. Mas higit pa kaysa sa providence ng unang kalamidad at ang 2 kalamidad. Huwag mo akong paghintayin. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Hindi napigil ang sabihin ni James. Sabi ni Jace, lumabas sa 3 dimensyon. Bitawan ang 5 elemento. Nang marinig iyon, natigilan si James. He asked, "What does that mean?" Ipinaliwanag ni Jace. Ang 3 dimensyon ay tumutukoy sa mortal, ang sage, at ang banal na dimensyon. Pagkatapos tumalon palabas sa 3 dimensyon, ang isa ay hindi na mapabilang sa makamundong. Hindi sila magiging isang sage o isang Diyos, ngunit isang espesyal na pag-aral. Ang 5 elemento ay ang mga batayan ng universo. Ang pangkalahatang kahulugan ng bitawan ng 5 elemento ay maging malaya sa kontrol at mga hadlang ng landas sa langit. Siyempre,
Ito ay mga salita na umiikot sa labas ng mundo. Kung ano talaga, hindi ko rin alam. Ang tanging bagay na alam kong tiyak ay ang naunang dalawang probidensya ay mga kayamanan. Pareho silang supernatural powers. Sa pagkakataong ito, sa individual na lang ang idiin. Kapag nakuha na nila ang providence ng third calamity, sila ay tunay na magiging kakaiba at magiging kakaibang presensya sa universo. Hindi na sila lilimitahan ng heavenly path. Ayon sa aking pagkaunawa, tanging ang mga makapangyarihang magsasaka na mas mataas sa Grand Emperor rank ang maaaring malaya mula sa mga hadlang ng universo. Sa madaling salita, pagkatapos matanggap ang providence ng third calamity, ito ay magiging katumbas, upang makamit ang pisikal na katawan ng isang emperador. Mula sa puntong iyon, ang kailangan lang gawin ng isa ay magsikap sa paglinang. At kapag ang kanilang lakas ay umabot sa puntong iyon, natural na sila ay magiging isang emperador. Kabanata 2736. Matapos marinig ang tungkol sa providence ng Earth's third calamity, napukaw ang interes ni James. Talagang naintriga siya. Kinailangan niyang itanong, "Totoo ba talaga ang sinabi mo?" Tumango si Jace at sumagot. Ipinakalat ito ng isang napakakilalang tao sa Demon Realm. Ang powerhouse na ito ay dating Panginoon ng Demon Realm. Noong Primordial Age, isa na silang Grand Emperor. Matapos marinig ni James ang kanyang mga salita, nahulaan niya ang pagkakakilanlan ng powerhouse. Sila ang dating Panginoon ng Demon Realm. At sa gayon ay guro ni Henrik. Saglit na nag-isip si James. Pagkatapos ay nagtanong siya, kailan lalabas ang providence ng third calamity? Bahagyang umiling si Jace at sinabing, "Iyon, wala akong ideya." Gayunpaman, dahil lumitaw na ang ikatlong kalamidad ng mga tao, malamang nasusunod na ang providence ng ikatlong kalamidad. Pasensya ka lang at patuloy na maghintay. Sige, tumango si James. Desidido siyang makuha ang providence ng third calamity. Tumalon sa tatlong dimensyon. Bitawan ang 5 elemento. Ito ay tiyak na isang makabuluhang providence. Matapos makuha ang providensyang ito, ang isa ay hindi na mapipigilan ng landas sa langit. Sa madaling salita, wala nang mga kapigatian sa landas ng paglilinang mula noon. Magiging smooth sailing ang paglilinang hanggang sa Grand Emperor rank. Pagkatapos makipagkita ni James kina Marcelo at Jay sa Bane City at makipag-chat sa kanila tungkol sa Third Tribulation, umalis siya sa Bane City at bumalik sa Wormstead. Kasunod ng kanyang pagbabalik sa Wormstead, naglakbay siya sa Mount Thunder Pass at nagsimulang magnilay sa pag-iisa sa Mount Thunder Pass. Sa ngayon, wala siyang magawa. Ang tanging magagawa niya ay maghintay. Kinailangan niyang maghintay para sa kapangyarihan ng sangkatauhan na bumuo ng isang elixir upang sugpuin ang sumpa at para sa paglitaw ng providence ng third calamity. Walang ideya si James kung anong uri ng makapangyarihang mga magsasaka ang dadalhin upang labanan ang pakay ng ikatlong kalamidad. Ang tanging magagawa niya ay gawin ang lahat ng pagsisikap na palakasin ang kanyang lakas bago iyon at tiyak na makukuha niya ang probidensya ng third calamity. Habang si James ay nasa closed-door meditation sa Mount Thunder Pass, ang buong sansinukob ay umuugong sa balita ng paglalaan ng third calamity. Tumalon sa tatlong dimensyon, bitawan ang 5 elemento, hindi isang mortal, hindi isang sage, o isang Diyos, hindi na pinipigilan ng makalangit na landas. Makamit ang katawan ng emperador. Ang mga ito ay umiikot sa hindi mabilang na mga planeta. Ang makapangyarihang mga magsasaka mula sa buong sansinukob ay naintriga pagkatapos malaman ang tungkol sa probidensya ng panahon na ito. Gayunpaman, alam ng lahat ng mga cultivator na ito na ang providence ng Earth ay para sa mga batang prodigy. Ang mga matatandang henerasyon ng mga magsasaka ay hindi maaaring makipaglaban sa pakay.
Tanging ang mga buhay na nilalang na isinilang 100 taon bago mabawi ang espiritual na enerhiya ng daigdig ang karapat-dapat na ipaglaban ang mga probabilidad na ito. Tumalon mula sa 3 dimensyon. Bitawan ang 5 elemento. Ito ay isang pambihirang Diyos. Kung ang isang kababalaghan na sila'y sumusunod ay makakamit ang probidensyang ito. Ang isa ay magkakaroon ng isang dakilang emperador bilang kanilang pagsunod sa pagkaraan ng ilang panahon. Ang bawat makapangyarihang magsasaka ay natukso. Anuman, ang mga magsasaka mula sa labas ng mundo ay kasalukuyang hindi makapasok sa Earth. Kung gusto nilang pumasok sa Earth, may isang paraan lamang. At iyon ay upang maglakbay sa Demon Realm at pumasok sa Earth sa pamamagitan ng daanan na iniwan ng Hadin Clan. Bilang resulta, ang mga makapangyarihang cultivator mula sa buong universo ay nagtipon sa Demon Realm kasama ang mga kahanga-hangang nag-aaral sa ilalim nila. Maraming makapangyarihang figure mula sa Demon Realms. Pati na rin ang ilan mula sa ibang mundo. Ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Hadin Clan sa Divine Dimension ng Demon Realm. Ang Grand Emperor ng Hadin Clan, Tigranes Xanthipos, ay nakaupo sa harapan ng pangunahing bulwagan. Emperor Tigranes, ang ikatlong kalamidad ng sangkatauhan ay lumitaw na, at ang providence ng ikatlong kalamidad ay lubhang kakilakilabot. Buksan ang daanan. Hayaang maglakbay ang mas maraming kabataang prodigy sa Earth at makipagkumpetensya para sa Providence. Kabanata 2737. Tama. Ang Providence na ito ay kabilang sa buong universo. Hindi ito exclusive sa mga tao. Pakibuksan ang daanan. Emperor Tigranes. Ang mga cultivator mula sa Demon Realm at iba pang mga mundo ay hinihiling ang Tigranes na buksan ang daanan. Sa harap ng pagpasok ng napakaraming magsasaka, nagsimulang magnilay-nilay si Tigranes. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, dahil lahat kayo ay gustong pumunta sa Earth, hindi ko na lang iyon baliwalain. Sige, bubuksan ko na ang Earth Passage mula ngayon. Bawat buhay na nilalang nakarapat dapat na makipaglaban na maaaring maglakbay. Providence sa Earth, gayunpaman, maaari lamang silang pumunta doon upang makipagkumpetensya para sa Providence. Kung ang sinumang magsasaka ay bumiita sa Earth na may iba pang mga intensyon. Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Tigranes. Binabalaan niya ang ilan sa mga taong naruroon. Dahil tiyak na may ilan na nag-iisip na gamitin ang pagkakataong ito para lumabas sa Earth. Sa Earth, mayroong isang James Caden. Nakamit ni James ang labis na pag-aalaga. Napakaraming kayamanan ang nasa kanya. Ito ay matagal nang nakakuha ng atensyon ng maraming magsasaka. Muling nagsalita si Tigranes. Dumating na ang ikatlong kalamidad. Malapit na rin ang ika-4 na kalamidad. Pagkatapos ng ika-4 na kalamidad, masisira ang selyo sa lupa, at magbubukas ng Galactic Highway. Makapasok na ang lahat. Earth. Sa puntong iyon, hindi na ako makikialam sa anumang bagay. Ang kanyang mga salita ay humadlang sa kanilang magsasaka na may malisyosong layunin. Tumayo si Tigranes at malakas na sinabi, "Ipasa ang utos. Bubuksan ang aking angkan ng daanan patungo sa daigdig. Ang sinumang nagnanais na maglakbay sa daigdig upang makipagkumpetensya para sa Diyos ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng aking angkan." Kasunod ng utos ni Tigranes, mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong Demon Realm at sa buong universo. Nang malaman ang balitang ito, maraming makapangyarihang tao sa universo ang nagmadali sa Hadin Clan sa Demon Realm kasama ang pinakasikat na mga disipulo para ipadala sila sa Earth. Matapos maikalat ang salita, umalis si Tigranes sa pangunahing bulwagan at pumunta sa banal na lugar ng Hadin Clan. Sa tuktok ng isang bundok sa banal na lugar, ang isang lalaki ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa.
Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay malayang damaloy ng walang hangin. Isang napakalakas na aura ang nagmumula sa kanya. Bumungad sa kanya si Tigranes. Nang maramdaman niya ang pagdating ni Tigranes, tumayo ang lalaki. Ang lalaki ay walang iba kundi si Lucifer Menachem, ang young master ng Hadin clan. Lumapit si Tigranes at mahinang nagsabi, ang ikatlong kalamidad sa mundo ay lumitaw. At ang providence ng ikatlong kalamidad ay susunod din. Ang providence sa pagkakataong ito ay medyo nakakatakot. Ito ay lukso mula sa tatlong dimensyon. Isuko ang 5 elemento. Nabago mo na ang iyong kapalaran noon. Kung maaari mong muling makuha ang providence na ito, papasok ka sa Grand Emperor rank sa pinakamataas na panahon. Maaari mo pang malaman ang Grand Emperor rank at makapasok sa Divine rank para maging pinakamakapangyarihan figure sa panahon na ito. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya si Lucifer at nagtanong, kamusta ang cultivation mo? Aling yugto ng super combat form ang nalinang mo? Tumingin si Lucifer kay Tigranes at sinabing, ito ay medyo maayos. Na-cultivate ko na ang 5th combat form. Tumango si Tigranes. Natutuwa. Sabi niya, naging sage ka na. Gamit ang 5th combat form at ang imperial weapon. Malabong may makakalaban sa iyo para sa providence. Ang kailangan mo lang malaman ay si James Caden. Habang pinag-uusapan niya si James, naging solemn na ang ekspresyon ni Tigranes. Masyadong hindi kapani-paniwala ang swerte ng brat na ito. Wala akong ideya kung ano pa ang maaaring naranasan niya sa panahon na ito. Gayunpaman, pakiramdam ko siya ang magiging pinakamabigat mong kalaban sa labanan para sa Providence. With a confident look on his face, Lucifer said, 2 beses akong natalo sa kanya. Hindi ako papatalo sa kanya sa pangatlong beses. Talagang matatalo ko siya sa susunod na magkita tayo. Ang 5th combat form ay hindi biro. Ang lakas na nadagdagan ay hindi lang 1 plus 1, kundi isang multiplicative increase. Siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang lakas. Siya ay naging isang sage. Bukod dito, mayroon siyang dissenting antas ng karunungan sa sage rank. Siya ay nakinabang ng malaki sa ikalawang kalamidad ng daigdig, na nakuha ang Elysian inscription. Sa mga taong ito, pinag-aralan niya ito ng mabuti at naunawaan niya ang isang lihim na supernatural art mula sa Elysian inscription. Tumingin si Tigranes kay Lucifer at nakangiting sinabi, kung may tiwala ka, maniwala ka sa iyong sarili. Bagamat hindi ka pani-paniwala ang probidensya ng third calamity, hindi ito ang pinakamakapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihan ay ang providence ng fourth calamity. Gawin mo ang iyong makakaya. Sa hinaharap, ang Hadin clan ay nasa iyong mga kamay. Kailangan mong pangunahan ito. Pagkasabi nito ay naglaho ang katawan ni Tigranes. Kabanata 2738. Binuksan ng Hadin clan ang daanan sa Earth. At ang mga prodigy mula sa iba pang mga clan sa Demon Realm ay sunod-sunod na naglakbay sa Earth. Maging ang ilang kababalaghan mula sa Mortal Dimension at Sage Dimension ng Demon Realm ay gumagawa ng paraan upang makapasok sa Divine Dimension na may layuning maglakbay sa Earth sa pamamagitan ng daanan. Samantala, ang makapangyarihang mga figure mula sa buong universo ay lumitaw sa Demon Realm's Divine Dimension at dumating sa Hadin clan. Dala ang mga kababalaghan sa ilalim ng kanilang pag-aalaga. Di nagtagal, nagkaroon ng hindi mabilang na mga kababalaghan na papunta sa Earth. Sa Sage Dimension ng Demon Realm, biglang nahati ang isang bulubundukin. Boom! Ang hangin ay makapal na may umiikot na ulap ng alikabok. Isang babae ang nakatayo sa langit. Nakasuot ng itim na damit ang babae at may hawak na itim na espada. Bahagyang nakakurba ang dulo ng talam. Sumasayaw ang mahaba at itim niyang buhok. There was a cold and detached look on her pretty face. It was Thea. Matindi ang pakikipaglaban ni Thea sa isang beast folk.
Kasunod ng pagbagsak ng malevolent blade, ang beast folk, na pumasok sa ikawalong yugto ng sage rank, ay napatay. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Mula sa malayo ay narinig ang tunog ng pagpalakpak. Lumapit ang isang magandang babae. Humahakbang sa ere. She said with a sweet smile, "Thea, your four-quadrant art is getting more and more terrifying." Bago pa nila maibigay ang kapangyarihan nila, pinatay mo na ang beast folk. Ang babae ay si Brielle. Noon, pagkatapos makatakas si James mula sa Demon Realm, dumating si Thea sa Lobran clan sa panahon ng paghahanap nito sa kanya. Nakilala niya si Brielle, at gusto ni Brielle na hanapin si James kasama si Thea. Kaya't nagsimula ang dalawa sa isang paglalakbay. Sa kaunlaran ay umakyat sa Sage Dimension at nagpatuloy sa kanilang pakikipagsapalaran sa Sage Dimension ng Demon Realm. Itinabi ni Thea ang malevolent sword na hawak niya. Ngumiti, at sinabing, "I've made a fool of myself. Compared to you, I still have a ways to go." Si Thea ay kasama ni Brielle sa lahat ng mga taon na ito at nasaksihan kung gaano kahanga-hanga si Brielle. Siya ay tunay na isang henyo. Ang kanyang bilis ng paglilinang ay napakabilis. Noong una silang magkita, naging sage pa lang si Brielle. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang taon, naabot na niya ang 15 yugto ng sage rank. Masyadong nakakatakot ang kanyang cultivation speed. Tumawa si Brielle at naglakad. Itinapon niya ang bangkay ng beast folk. Kinuha ang demon elixir. At nakangiting sinabi, ang demonyong elixir ng isang beast folk sa ikawalong yugto ng sage rank. Maaari nating ibenta ito para sa kanilang sage stones. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang paalis. Nagtungo sila sa isang kalapit na lungsod. Sa lungsod, ibinenta nila ang lahat ng mga kayamanan na natagpuan nila sa paglalakbay sa oras na ito. Sa wakas, pumunta sila sa isang restaurant at nagsimulang kumain ng masarap. Narinig mo na ba? Binuksan ng Hadin Clan ang daanan patungo sa Earth. Ngayon, maaabot lang ng isa ang Earth sa pamamagitan ng pagpasok sa Divine Dimension at pagpunta sa Hadin Clan. Ma'am, narinig ko. Gayunpaman, ang pagpunta sa Divine Dimension ay medyo mahirap maliban kung ang iyong lakas ay umabot sa Divine Rank. Hindi na kailangan iyon. Mula sa Hadin Clan sa Sage Dimension, maaaring magpadala ng maglakbay patungo sa Divine Dimension. Habang nag-enjoy ang dalawa sa kanilang pagkain, narinig nila ang pag-uusap ng kanilang magsasaka sa restaurant. Nang marinig niya ang impormasyong ito, natuwa si Thea. Mukhang excited din si Brielle. Sabi niya, baka nakabalik na si James sa Earth. Thea, pumunta na rin tayo sa Hadin Clan at maglakbay sa Earth mula sa Hadin Clan's passage. Matagal ko nang gustong bumisita sa Earth. I just never nagkaroon ng pagkakataon. Nang marinig niya iyon, sinulyapan siya ni Thea at nagtanong, gusto mo ba talagang pumunta sa Earth? Oo, syempre, sabi ni Brielle. I'm already married to James. I'm his wife. Pagkasabi niya nun, tumingin siya kay Thea at nakangiting sinabing, of course, you're his first wife, and I'm his second wife. 2/3. Bahagyang kumunat ang noo ni Thea. Saka sinabing, kung ganoon, let's go. Pagkatayo niya ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Kaagad pagkatapos, naunang bumagsak ang ulo niya sa lupa at bumulwak ang isang bibig ng dugo. Agad namang kumilos si Brielle para alalayan siya at tinulungan siyang tumayo. Nagtanong siya, ito ba ang sumpa? Kabanata 2739. Ma'am, marahan na tumanggaw si Thea at pinaandar ang sage energy para pigilan ang lakas ng sumpa. Makalipas ang maikling panahon, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam niya. Matapos mabawi ng kanyang kutis ang kulay rosas na kulay, ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita. Fair na,
Umalis ang dalawa sa lugar at pumunta sa Hadin Clan ng Sage Dimension. Mula sa Hadin Clan ng Sage Dimension, naglakbay sila patungo sa Divine Dimension. Hindi alam ni James na ang Hadin Clan sa Demon Realm ang nagbukas ng daanan. Wala siyang ideya na ang mga kahanga-hangang tao ng buong universo ay dumating sa Earth mula sa daanan sa Demon Realm na may layuning kunin ang Providence ng Third Calamity. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng Mount Thunder Pass ng Wormstead. Ang sword energy ay lumulutang sa paligid niya. Ang sword energy ay nagkatawang tao at lumutang sa paligid alinsunod sa kanyang mga galaw. Isang napakalakas na aura din ang nagmula sa kanya. Si James ay may sensinang naglilinang. Nililinang niya ang swordsmanship na nakadokumento sa Crep Myrtle Divine Sword. Napagtanto niyang halos natutunan na niya ang lahat ng sword moves na naitala sa Crep Myrtle Divine Sword at isinama ang mga ito sa First Sword Realm at Second Sword Realm. Sa kasalukuyan, nakakakuha siya ng insight sa Sword Heart, Sword Intent, at Singularity na naitala sa Crep Myrtle Divine Sword. Nang siya ay same time na naglilinang. Muling bumangon ang sumpa sa kanyang katawan at nagsimulang lamunin ng mabangis ang kanyang pisikal na katawan. Hindi niya napigil ang bumagsak sa lupa at lumuwa ng isang subo ng dugo. Nasanay na siya sa sumpa. Nagpumigla si James na bumangon sa lupa at ginawang catalyze ang Imperial Jade Seal. Gamit ang puwersa ng Imperial Jade Seal, pinawi niya ang sumpa sa loob ng kanyang katawan. Habang unti-unting nag-aayos ang sumpa, unti-unting gumaling din ang kanyang mga sugat. Phew! Huminga siya ng malalim. Saka umupo sa tuktok ng mount. Dumaan si Thunder at tumitig sa malayo. Tapikin! 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 Maririnig ang tunog ng mga matataas na takong na nakikipagdikit sa lupa. Napalingon si James sa narinig. Isang mapang-akit na babae na may pulang labi at pulang damit ang lumapit at bumungad sa kanya. Nabawi ni James ang kanyang kalmado. Sinulyapan si Quincy, at nagtanong, "Anong problema? May nangyari ba?" May same time na ekspresyon ang mukha ni Quincy. Sabi niya, "James, 3 buwan ka nang nagmumuni-muni sa pag-iisa dito. Sa sandaling ito, maraming nabubuhay na nilalang na hindi kilalang pinanggalingan ang lumitaw sa Earth. Napakalakas nila at naglibot sa paghamon ng mga tao sa Earth. Maging ang mga makapangyarihang figure mula sa 3,000 mundo ay hinamon na nila. Napakalakas ng mga dayuhan. Sinakop nila ang Bane City ng Mount Bane at pinaalis ang mga magsasaka. Si Henry, Delaney, Thomas, Sky, Tyrus, at ang iba ay hindi makatiis na makita ang mga aksyon ng mga buhay na nilalang na ito. Kaya pumunta sila sa Mount Bane para humingi ng paliwanag. Gayunpaman, lahat sila ay natalo at sila ay nakakulong ngayon. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni James. Kahit na mahina ang lakas ni Delaney, naabot niya ang ika-5 yugto ng Sage Rank. Bukod dito, si Henry at ang iba ay pawang mga makapangyarihang magsasaka sa ika-15 yugto ng Sage Rank. Ang mga dayuhang ito ba ay may ganoong kalaking lakas? Pati si Henry at ang iba ay natalo at nakulong pa. Ano ang pinanggalingan nitong mga dayuhang may buhay? Saan sila nanggaling? Umiling si Quincy at sinabing, "Wala akong ideya." Gayunpaman, ang sabi-sabi ay ang mga ito ay mga kababalaghan mula sa iba't ibang mga kaharian sa universo. Dumating sila rito upang makipagkumpetensya para sa probidensya ng ikatlong kalamidad ng daigdig. Matapos niyang marinig iyon ay naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Mga kababalaghan mula sa buong universo. Kahit ang mga nasa ika-15 yugto ng Sage Rank ay hindi katugma sa kanila. Gaano kalakas ang mga kababalaghang ito ng eksakto? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumayo si James mula sa lupa at sinabing, "Naiintindihan ko. Ako mismo ang maglalakbay sa Mount Bane." Sabi ni Quincy,
Maraming tao sa Wormstead Palace ngayon ang naghihintay sa iyo na bumalik at pag-usapan ang bagay na ito. Ni James, hindi na kailangan ng talakayan. Pupunta ako kaagad sa Mount Bane. Hindi alintana kung saan nanggaling ang mga hanga-hangang ito. Dahil dumating sila sa Earth, dapat silang sumunod sa mga patakaran ng Earth. Kabanata 2740. Ang universo ay malawak at walang katapusan. Ang mga tao sa Earth ay palaging nagsasaliksik sa universo sa nakaraan. Ngunit mayroon pa silang malinaw na pag-unawa sa solar system. Pabayaan ang universo, gamit ang siyentipiko at teknolohikal na paraan. Kahit na lumipas ang libo-libong taon, hindi pa rin malinaw na naiintindihan ng mga tao sa Earth ang universo. Sa malawak na universo, mayroong 7 greater realms. Isa sa 7 greater realms ay winasak ng mga tao noong primeval age. Ngayon, 6 na kaharian na lang ang natitira. Ang 6 na kaharian na ito ay pinangalanang Greater Realms dahil lahat ng 6 na kaharian na ito ay nahahati sa 3 eroplano ng pag-Iril. Ang 3 eroplano ng pag-Iril ay ayon sa pagkakabanggit mortal, sage, at divine. Ang ibang mga planeta ay walang magkakaibang mga eroplano ng pag-Iril. Gayunpaman, kahit na maraming mga planeta ay hindi nahahati sa iba pang mga eroplano ng pag-Iril, sila ay napakalakas pa rin. Sa malawak na universo, mayroong hindi mabilang na mga planetang matitirhan para sa mga nabubuhay na nilalang. Ang providence ng ikatlong kalamidad ng daigdig ay malapit nang dumating. Nakuha nito ang atensyon ng makapangyarihang mga figure sa buong universo. Ang lahat ng makapangyarihang figure sa universo ay naglakbay patungo sa Demon Realm na may mga natatanging kababalaghan sa ilalim ng kanilang pag-aalaga at nagtungo sa Earth mula sa daanan sa Demon Realm. Ang Aether Realm ay isa sa 6 na kaharian. Sa Aether Realm, mayroong isang napakalakas na lahi. Ang mga Aethuran, sila ay isang lahi na palaban. Matapos lumitaw ang mga kababalaghan ng Aethuran sa Earth, nagsimula silang maglibot at hamunin ang iba. Gayunpaman, ang mga tao ng Earth ay masyadong mahina at hindi sila kapantay. Kaya naman, kinuha ng Aethuran prodigies ang Bane City at pinatalsik ang lahat ng mga human cultivator mula sa Bane City. Pinagalitan nito ang maraming makapangyarihang figure ng sangkatauhan. Kaya, ang ilang kilalang tao, sa pangunguna ni Henry, ay naglakbay sa Bane City. Gayunpaman, binugbog sila, nakulong pa sila na parang mga alipin. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, ang mga kaganapang ito ay kumalat sa buong planeta. Gayunpaman, lahat ng tao sa Earth ay tinamaan ng sumpa. Halos hindi nila nailigtas ang kanilang sarili. Paano sila posibleng makialam? Bukod dito, kahit na gusto nilang makialam, wala silang lakas na gawin ito. Totoo rin ito sa mga kababalaghan mula sa 3,000 mundo. Matapos itaboy sa Bane City, hindi na sila tinawid. Para naman sa ibang lahi, hindi sila pinaghirapan ng mga Aethuran. Sa halip ay pinayagan silang mamuhay ng malaya sa Bane City. Nang malaman ni James ang tungkol sa mga pangyayaring ito, sumugod siya sa Bane City nang hindi huminto. Wala siyang ideya kung saan nanggaling ang mga dayuhang lahi na ito. Gayunpaman, dahil dumating sila sa Earth, dapat nilang sundin ang mga patakaran ng planeta at hindi dapat gumawa ng mga kalupitan sa Earth. Kung ang mga dayuhang lahi na ito ay hindi tinuruan ng leksyon, at lahat ng iba pang mga dayuhang lahi ay nagsimulang gayahin sila sa paglipas ng panahon, ang Earth ay magiging magulo. Ang mga tao sa Earth ay sumailalim na sa sakuna pagkatapos ng sakuna. Hindi nila dapat palalin ang sitwasyon. Di nagtagal, lumitaw si James sa labas ng Mount Bane. Nakatagpo siya ng maraming magsasaka ng tao sa labas ng Mount Bane. Karamihan sa mga taong nagsasaka na ito ay mula sa 3,000 mundo. Dati, sila ay nakatira sa Bane City. Ngunit sila ay pinalayas doon.
Nagtipon sila sa labas ng Mount Bain dahil ito ang lokasyon ng selyo. Mayroong hindi mabilang na beses na mas maraming Empyrean spiritual energy dito kaysa saan man. Kahit na hindi sila makapasok sa Mount Bain, ang paglilinang sa labas ng Mount Bain ay mas kaysa sa ibang lugar. Bukod dito, kailangan na nilang sugpuin ang sumpa. Kinailangan ang makapangyarihang espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya mula sa ibang mga lugar ay hindi makasuporta sa kanila sa pagsugpo sa sumpa. Ang lugar sa labas ng Mount Bain ay puno ng mga tao. Lumitaw si James at mabilis na sinulyapan ang mga taong ito. Sa mga taong ito, napansin niya ang kanilang pamilyar ngunit hindi pamilyar na mga silhouette. Pamilyar sila dahil nakilala niya ito dati. Hindi sila pamilyar dahil matagal na niyang hindi nakita ang mga ito. Nang makita silang muli ay iniwan siya ng tula. Matapos medyo natulala, naglakad si James papunta sa isang babaeng nakasuot ng green na damit. Naka-lotus position ang babae sa isang bato. Medyo namutla ang mukha niya. Mukha siyang pagod na para bang may matinding sakit. Quintina, tawag ni James. Ang tao ay si Quintina.